What's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So talagang, tawang-tawa talaga ako nung nakita kong mga minamahal itong balitang to. Kasi parang parang binabalikan po ng karma itong si Bato de la Rosa. So ngayon, ano ba yung balita? Ito, pakita ko sa inyo Bato, 6 Supreme Court clarity on ICC. So sa madaling sabi mga minamahal, itong si Bato de la Rosa ay hihingi po ng tulong dito po sa Supreme Court o sa higher court ng bansang Pilipinas kung sakali man pong dumating na ang warrant of arrest ng International Criminal Court. Akala ko ba ang sabi ninyo, they don't care about human rights? 'Di ba? Yan yung sabi nila noon, mga minamahal. Tapos, lagi pang si Bato de la Rosa nagmumura. Lagi pang sinasabi ni Bato de la Rosa na, hindi, ba't naman kami matatakot? Alam naman namin wala kami kasalanan. Kumbaga sa madaling sabi, pinapasakamay talaga nila yung batas. Kasi nga, si Digong, yung presidente noon, at PNP chief, itong si Bato de la Rosa. Pero, ngayon na binabalikan sila ng tadhana, binabalikan sila ng panahon dahil humihiyaw, umiiyak, sumisigaw yung mga pamilyang biniktima nila sa madugong war on drugs campaign. Abay, mukhang si Bato de la Rosa ay gumagawa na din ng moves. Oo, para hindi siya mahatulan or mabigyan ng pagkakakulong doon sa The Netherlands. So ngayon aasa siya dito sa Supreme Court. So ano yung sabi ni Bato de la Rosa? Basahin natin Senator Bato de la Rosa announced on Tuesday that he plans to seek clarification from the Supreme Court regarding the jurisdiction of the International Criminal Court, ICC, over the Philippines. Should the Hague-based tribunal issue an arrest warrant against him? Kasi ganito mga minamahal, yung ICC, sumatotal, wala naman po talagang judikatura, jurisdiction sa bansang Pilipinas. Alam nyo ba kung bakit? Kasi kumalas na po tayo, gawa nga po ni Digong noong 2019. So 2018 tayo nagsimulang nag-require na kumalas, naabutan ng 1 taon bago tayo tuluyang nawala na dito sa International Criminal Court. Kaya lang naman umalis si Digong kasi alam niya makikitaan siya ng butas 'Di ba? Yung mga umaalis sa ICC, mga guilty yan. Ngayon nga lang din ako nakakita mga minamahal na yung ibang bansa nga, mas pugad pa ng mga addict. Tapos dito sa Pilipinas, yung percent lang naman ng gumagamit ng pinagbabawal na gamot is nasa 1%. Tapos kailangan magpatupad ng war on drugs. Wala naman problema sana kung magpatupad ng war on drugs as long as hindi naman po talaga yung totally na kahit inosente, nadadamay na. Aminado naman po ako mga minamahal, yung bansang Pilipinas talaga ay napasukan ng mga masasamang elemento. So, dapat talaga linisin. Ang problema lang kasi, yung pagsasagawa nila, yung performance nila, yun yung may mali. So, ngayon, itong si Bato de la Rosa, kasi siya yung nag-implement Si Digong lang yung naguto, si Bato naman yung nag-implement. So, sa madaling sabi, kasabwat itong si Bato de la Rosa. Kaya nga, di ba, pinadalan sila ng blue notice ng ICC kung saan nandun si Leonardo, si Eliazar Mata, si Bato de la Rosa, basta 5 sila. So ngayon, si Bato de la Rosa, ang gusto niya mangyari, i-clarify dito nga po sa Supreme Court na kung may jurisdiction pa ba ang ICC sa bansang Pilipinas, wala na nga jurisdiction kasi nakaalis na nga tayo. Pero, mga minamahal, ang kinakatakutan niya kasi dito, di ba wala ng jurisdiction ang ICC sa bansang Pilipinas. Pero kapag ang ICC mag-request dito sa International Police, kunyari lumabas yung warrant of arrest kasi connected yung ICC pati yung Interpol. Kapag yung ICC nag-request dito sa International Police na hulihin itong mga taong to, walang magagawa dyan si Bato kasi mayroon po tayong obligation dito sa International Police, sa Interpol. Meron po tayong obligation. Hindi naman po tayo kumalas sa Interpol. Kumalas lang po tayo dito sa ICC. Paano kasi natatakot itong si Bato de la Rosa, mga minamahal? Kasi hindi niya na daw makikita yung kanyang apo. Yan kasi, gawa-gawa kasalanan tapos hindi naman pala kayang panindigan. Alright, I have to seek judicial relief. We have to go on the Supreme Court, sabi ni De La Rosa, di ba? Nakikita nyo nasa panic mode. Natatakot, nangangarag ang itlog ni Bato de la Rosa. He stated that there would be
that there would be no problem if the High Court affirms the country's continued obligation to the ICC. However, he emphasized the government should respect the Supreme Court decision if it is rules otherwise. So what if kung yung desisyon ng Supreme Court ay papabor dito sa ICC? Oo, wala nang hudikatura, pero kapag ang international police ang kumilos, wala kayong magagawa dyan. Paano pag pumabor doon sa Interpol? Magagalit kayo? Sasabihin nyo yung Supreme Court bias? Na? May magtatanong, Mima, paano naman nadamay dyan si Bato de la Rosa? Hindi naman siya yung pumatay. Mga minamahal, walang war on drugs kung walang nag-utos. Hindi naman yung mga pulis dyan kikilos kung hindi sila inutusan. Diba, in the first place? So, ang may kasalanan dyan, yung nag-rule out. Which is si Digong, tapos si Bato na nag-implement. So, kaya si Bato de la Rosa may malaking pananagutan dito. Ang nangyari kasi mga minamahal, tinuruan nilang maging kriminal ang mga pulis. Bakit? Nang dahil sa reward money. Kung wala yung reward money na yan, mga minamahal, hindi naman po magiging kriminal na may tuturing itong ating mga kapulisan. Nang dahil sa reward money, patong na pera sa ulo ng bawat Pilipino, kahit hindi naman addict, ang ginagawa nila, ginadjustify nila as addict. Tapos, nilalagyan na lang nila ng planted evidence na nanlaban, pero wala namang balang lumabas. Di ba may mga gano'n na instances kay Kian, di ba? May mga... Tapos, lahat ng mga natitira doon, mga minamahal, mga maliliit lang na tao. Pansin niyo yan, di ba? Maliliit lang na tao. Tricycle driver, diba? Ano pa ba? Mga pintor, construction worker. Wala namang malalaking tao na natira doon sa sa war on drugs. I don't know kung totoo yung war on drugs nila or else maybe it is just a smoke screen para palabasin lang nila na they hate drugs, pero ang totoong manifesto dyan, kitilin yung mga kalaban or kakompetensya nila dito sa droga di umano. Okay, alright, continue tayo. De la Rosa, a former National Police Chief under President Rodrigo Duterte, is among under investigation by the ICC for potential crimes against humanity related to Duterte controversial anti-drug campaign, which allegedly led to the thousands of deaths, primarily of poor suspect in the police operation. Despite the ongoing investigation, De La Rosa denied any violation or corruption tied to the previous administration anti-drugs initiative. He also expressed that he is not afraid of potential ICC arrest warrant. Hindi daw takot. Hindi ka pala takot bakit mo kailangan pumunta sa Supreme Court? Ano yon? Digong lang din, tapang-tapangan, tapos pag nandyan, biglang mangangatog kung ano-ano, nagsasakit-sakitan. Diba? I've been through many battles and I'm not afraid of dying. I'm just concerned about my grandchildren that they may not see me again. So, sa madaling sabi, natatakot ka pa din kasi hindi mo na makikita yung mga apo mo. Diba? Kung sakaling ikaw ay arestuhin ng International Criminal Court. So, sa madaling sabi, nagtatapang-tapangan lang itong si Bato de la Rosa, pero ang totoo, natatakot na talaga siya. Diba? So kayo mga minamahal, ano yung masasabi ninyo sa statement na binitawan ni Bato de la Rosa? Basta ako, natatawa na lang ako dito kay Bato Ang daming hanas Di pumunta ka na sa Supreme Court, magtanong ka na, di ba? Kayo na nga may kasalanan, kayo pang nagmamataas, kayo pa tong nagmamalaki. Mga loko nga mga tarantado. Nakakaloka tong mga taong to. Alright, so yun po mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.